Andito po kasama natin si Liza. Hello, Liza. Hi. How are you? Ayan. I'm good. I'm excited. Pero bago si Liza magluto, ako muna magpapakitang gila sa kusina. Oh, wow! Eto nga, nagtanim ako Oh, wow! ng herbs. Ay, yaman din lamang at nandito na tayo. Kukuha lang ako ng, gagawa kasi ako ng tanige with rosemary. Uy! So, ayan na. Hindi ako dyan. Gawin na natin to, di ba? Teka, hugasan muna natin. Baka kakahiya naman kay Aiza, puro alikabok kay rosemary. Alam mo, ang dami na ngayon ganyan. You can buy them anywhere, actually. Yung mga... And then you can grow it. Yeah. It's possible. Ganun, kahit nasa pot lang. Kahit nasa pot lang. So, ganyan na yung ginagawa ngayon. Yes. At least it's fresh. Kasi di ba, ang hirap bumili ng herbs, tapos hindi naman, they don't really last for a long time. At saka kung bibili mo sa labas, mahal talaga siya. Mahal to. Oo. Konting stocks lang, it would cost you. Ikaw nga, 100 pesos. i-ano mo nga ako, kasi alam mo, hindi naman ako talagang aral na nagluluto. Kumbaga, I'm just a home cook. I just happen to love cooking. So, that's why I'm cooking. But I heard that you really make good food, Ate Regine. Talaga? Ikaw, bigyan mo nga ako ng tip kasi ikaw nag-aral ka pa sa Le Cordon Bleu. Yeah. So, yung ginagawa mo ngayon, Anong tawag you're dito? bruising it. So, I'm binubruise mo bruising yung it. mga herbs kasi yung herbs, pag hindi natin siya binubruise or hindi natin pinuputol or something, hindi lumalabas yung aroma niya, hindi lumalabas yung Natural oil niya. Yes, oil. Ano ka katagal nag-aral sa Le Cordon Bleu? I took yung certificate program nila, which is around a year and a half. They call it cuisson. Yun, it's the parang 7 different kinds of techniques of how to cook. Ika nga ni Mang Cherry, pag marunong ka daw mag-isa, pwede ka magluto. Totoo. At sabi din nila, pag mabango ang ginisa mo, masarap ang luto mo. Ayun. Masyado. So, we'll grill it for enough lang para maluto, I guess, yung kanyang labas. Yung skin. Ayan. So, medyo luto na yan. Wow! Pero lang natin ng kaunti para maluto ulit yung kabila. Wow! And then, di ba? Wow! Grill. Beautiful grill mark. Diba? Tapos, ang gagawin lang natin, ipe-press natin tong ating... So topping siya. Oo, topping siya yung ating... Oh, beautiful. Kaya buttered, ang ganda. So tama. So ilalagay mo siya sa oven, ate. I'll put it in the oven for yung siguro mga 350 degrees. Yes. For a few minutes lang. O, ito, lalagay mo na sa Ayan, oven. may-inspire ka na kumain ng fish. Sa oven. Baka hindi mo nga yan ng fish, ate. Hindi ba siya hindi kumakain ng fish? Hindi mahilig. I had a lot of fun cooking with Liza. Kasi talagang dami kong natutunang mga technical terms about cooking. Plus, marami siyang tips na binigay na natutuwa ako kasi bilang ako isang home cook lang naman. At yung niluto niya, sobrang masarap. Na ang simple lang niya ginawa. Na kayang-kaya po nating gawin. Kasi madali lang niya ginawa. Pinadali niya for us. Siyempre, bilang nag-aral naman siya sa Le Cordon Bleu, siyempre tama yung paghawak niya ng knife, tama yung paghihiwa niya. Actually, tinitignan ko siya talaga kanina. Even yung paggigisa niya. Yung ang galing kasi nakikita mo na hindi nasusunog yung mga kung ano-ano man yung nilalagay na doon. Tamang-tama talaga. Yung, syempre, inaral niya talaga yon. But at the same time, like yung niluto niya kanina, it was a Thai dish. Pero ginawa niyang mas Pilipino. Kasi sabi niya, usually, matagal niluluto yung soup, tapos nilalaglag yung lahat ng mga ingredients. Pero siya, ang ginawa niya, naggisa siya, which is a very Filipino thing to do. So, kaya yung resulta talagang super sarap diva talaga.